Now, here, anong sunod natin? Mac Builders, FLTC. Yung in-expose ni Raffy Tulfo, okay, tignan natin to. Sabi dito, Senator Raffy Tulfo said construction of project was approved by PPA General Manager J. Daniel Santiago and was awarded to Mac Builders with a contract price of $485 million. Senator Raffy Tulfo called out the Philippine Ports Authority on Tuesday over the two-story passenger terminal in Zamboanga City that was supposed to be finished by 2023. Tulfo said the construction of the project was approved by PPA General Manager J. Daniel Santiago and was awarded to Mac Builders with a contract price of $485 million. The notice to proceed was issued to contractor in Feb 2021, he added. The agreed timeline for completion was 720 calendars targeting Feb 13, 2023, pero it has been 932 days, hindi pa rin ito tapos. Sa ngayon, civil works appear to have been abandoned. No updates or accountability have been made publicly by the PPA's, the Philippine Ports Authority, as sabi ni Tulfo. Ang sabi pa niya dito, the project as of date has completion rate of 56%. Kung ano-anong dahilan ang binigay, limited supply, construction materials, insufficient manpower, and persistent unworkable weather conditions. Ang haba pa, kung natin basahin. Then, meron yan silang, ito, pakita ko lang ito bago ako magdakdak. Okay? Ayan yan, yung dalitang binasa ko, ito yan, darling. O, tingnan natin. To 3 pet contractors. One of them is Mac Builders. Sino ba itong Mac Builders? Pasikatin na natin. Itong Mac Builders ay dati nang na-blacklist ng National Irrigation Administration noong February 2021 dahil sa pagka-terminate ng Malinaw Dam Improvement Project sa Bohol. Bohol. This 730.9 million pesos project was terminated because of failure to fully and faithfully comply with contractual obligations without valid costs and lack of essential equipment. The performance security of 219 million pesos was forfeited. The MAC was suspended from government procurement for 1 year mula January 28, 2021 hanggang January 27, 2022. Pero ang milagro, di pa lumalagpas ang isang buwan, February 19, 2021, hindi na blacklisted ang MAC Builders ng Government Procurement Policy Board o GPPB. At kung gaano ka-delay ang kanilang project, nakarating din sa akin na delayed din ito sa pagbayad sa mga pa din sa Mac Builders, no benefits, delayed salary, palakasan, sip-sip culture is widely spread. They did not pay government contributions, delayed salary and toxic culture at work. Management has no care at all. Pambihira naman to. Hindi naman lang naibabahagi sa mga empleyado nilang. Stop na muna natin yan. Alam nyo na yan kung anong ending yan. Okay. So, sinasabi ni Tulfo, by the way, wala ka rin believe dito eh. Dahil yung hearing dun sa Lotto na 433 winners, biglang naputol, di ba? But anyway, hindi na muna ako dadako dyan. Mac Builders. Ang nasa likod yan, si Lisa Tanas. Yang Mac Builders na yan, ang may-ari niyan, si Francis Lloyd Tichua, ang nasa likod niyan. Kaya sabi ko sa inyo, yung si Diskaya, wala yan. Yung nasa likod lahat ng ito, in-expose ko yan sa inyo. I'll show you something. April 22, ito yung mga businesses. Sabi na natin ng mga informant, binanggit ko to sa inyo. Sabi niya, I will write down FLTC, Francis Lloyd Tichua. I will write down his businesses. Okay? At ito, in-expose na rin to ni Distressed Mother. Kasi dugtong-dugtong ito eh. Kaya kung nanonood kayo ng expose ninyo, nilabas ko na to lahat. Sinabi niya dito, yung PPA is si J. Santiago. May expose ako dyan. Pero gusto ko lang muna tumbukin sa inyo na itong Mac Builders ay pagmamay-ari yan. Ito, Tulfo, gusto mo imbestigahan. Okay? April 22. Yan yung mga company. Okay? Okay, sabi dito, eventually it grows to separate holdings, IHDC, Industry Holdings, Development Corporation, and PCHI Premium Capital Holdings, Inc., and so on. Ito ang mga kumpanya ni Francis Lloyd Tichua at ito ay in-expose na ni Sheena Makapinig, si Distressed Mother, na pinadukot ang 2 menor de edad niyang mga anak sa Turkey na anak nilang 2 ni Francis Lloyd Tichua sa tulong ni Lisa Tanas, Lisa Marcos. Kaya ikaw, Tulfo, kung gusto mong mapanagot si Mac Builders, isama mo si Lisa Tanas. Kasabwat yan diyan sa mga illegal na yan. Ito pa ang mga kumpanya ni Francis Lloyd Tichua. Kasama si Lisa Tanas dito. Premium Mega Structures Inc., Mac Builders. Nakita nyo yan?
Mac Builders, oh. In-expose ko yan sa inyo. Nakita nyo yung date? Monday, October ba to? Monday, April 22, 2024. Nakita nyo, di ba? In-expose ko na to sa inyo. Sabi ni Russell Churi, wag nyo daw awayin niya si Francis Lloyd Chua, sabi ng Team Alpot. Sinabi ba nila yan? In-expose ko sa inyo. Mac Builders, pagmamay-ari ni Francis Lloyd Chua at kasabwat si Lisa Tanas. At itong dalawang taong ito, kidnapping ang ginawa sa dalawang anak na minor de edad na si Sheena Makapinig. So dugtong-dugtong ito. Another company ni Lloyd Chua. Nakikinig kayo, di ba? May mga senador at kongresistang, I hope may matino pa. Ito, imbestigahan mo. Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Shipbuilders Inc., Premium Motor Pool and Machineries Corporation, Industry Movers Corp, Premium Infinite Ventures, o Banana Corporations. I exposed this last year. Ayan yung company. Screenshot nyo. Yan yung mga kampanya. Nakikita nyo ba yan? Yan, yung mga senador. Screenshot nyo yan. Yan, imbisigahan nyo lahat ng kumpanya yan na pagmamay-ari ni Francis Lloyd Chua. Okay. Ano pa gagawin ko sa inyo? Sinabi ko na lahat yan. Huli na nga sila eh. May nakidnap na 2 bata. Kaya yung si distressed mother sa Belgium, delikado rin ang buhay. Kasi in-expose na si Lisa Tanas through me at nagsasalta na rin siya ngayon na si Lisa Marcos ay kasabwat diyan sa mga negosyo. Kaya sabi ko sa iyo, si Diskaya, tinga lang yan. You want Jay Santiago? Here. Yung Jay Santiago, yung sinasabi ni Tulfo na inaprubahan ang project dyan sa Bohol. Diyan yung Mac Builders ang may hawak, di ba? Ngayon, gusto nyo? Kasi nire-review ko lang kayo. Kasi sinabi ko na lahat yan. Minsan, I'm so tired, but hindi ko walang, sabi ko, napapagod ka din ba? Minsan, pero kaya nga minsan kailangan ko magbakasyon kasi nakaka-burn out ang pakikipaglaban. Pero at the end of the day, pag nakapag-rest na ako, laban uli. Jay Santiago, you want di ba, in-expose ko sa inyo na may bagong bahay si Jay Santiago? Okay, here we go. PPA Santiago Log Cabin. Okay. July 10, ang ating puting ahas, July 8. Sabi ng puting ahas, the corruption of Jay Santiago of PPA, tao na naman ni Smugs yan. Lisa Smugs, kasi smuggler. July 10, 2023, in-expose ko to sa inyo. Nakita nyo to mga bahay na yan? Okay. Harry Design. Ito yung mga in-expose ko sa inyo. Bahay yan ni Jay Santiago. Okay? In-expose ko na to sa inyo. Galing yan sa puting ahas natin. Ayan, nakita nyo? Mala Beverly Hills. Yan ang mga bahay na samantalang kayo, binabaha. Ano sinasabi ng puting ahas natin dyan? Na-expose ko na to sa inyo mga kababayan. Ang sabi dito ng puting ahas natin, PPA's Jay Santiago's Log Cabin at Tagaytay Woodlands. I exposed that already about Jay Santiago na sinasabi ni Tulfo 2 days ago. In-expose ko na yung katiwalian nila, mga kababayan. Okay, ito yung kanyang mga sasakyan. Ang dami rin yung mga sasakyan dyan. Okay? Here's another. Yan yung kanyang property. Alright? Anong sabi dito? Yan ang property ni Jay Santiago. Imbitahan mo yan, Tulfo, kung talagang para ka sa bayan. Ngayon, ito. Ang sabi dito ng ating informante, house in Loyola Grand Villa. 2 lots, another lot is for his car collection. May Lamborghini, may Porsche, may Benz. Have more than 50 high-end cars. In-expose ko to sa inyo 2023, nakita nyo. Ayan, Tulfo. Tignan mo kung saan galing ang Lamborghini ni Jay Santiago. Kaya sabi ko, hindi lang si Diskaya. Halos lahat yung mga putang inang yan. May Lamborghini, may Porsche, may Benz, and more than 15 high-end cars. At mga bahay. Okay? In-expose ko to lahat eh. Ano pa gusto nyong gawin? Private resort in La Union under the name of contractor who cornered billions of project with PPA. Owner is PPA General Manager Santiago and Attorney Elmer Cadano. PPA Assistant General Manager Finance and Administration. Balangga, 2023, sinabi ko na lahat to sa inyo. Nakinig ba ang mga putang inang kongresista at senador? Of course, hindi sila makikinig sa akin. Of course, hindi na ito pag-uusapan. Sino ba naman si Maharlika? At mga kasabwat sila. Kaya yung mga hearing na yun, wala nang kwenta yan para sa akin. Kailangan yung lumabas ng bahay, manindigan kayo. Ilaban nyo ang future ng mga anak ninyo. Kasi ako, papagod na rin ako sa inyo. Ano to? Ito, may binigay. Pagkaga ko nga itong sinabi ni Dahil lang. Pagbili ng Philippine Ports Authority na pamahalang... Ito, in-expose na to. Pakinggan nyo to. Magandang, ayan. Pagbili ng Philippine Ports
Ports Authority na mamahaling gadget isiningit sa mga infra projects. Kanya-kanyang paluso talaga ha. Nasilip ng COA. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa Rich Val. Kuya Angel, sinita ng Commission on Audit ang Philippine Ports Authority o PPA dahil sa pagbili ng mga office equipment, furnitures, computer, software at mamahaling electronic gadgets na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. Sa audit report ng COA taong 2021 at 2022, isinama ng PPA ang desktop computers, laptops, camera, stickers at iba pa bilang bahagi ng kontrata sa dredging at infrastructure projects. Aabot sa 19 na kontrata na ini-award noong nakalipas na taon na kinabibilangan ng mamahaling cellphone at tablets. Sabi ng COA, hindi ito dapat isinama ng PPA bilang reimbursable item sa infra projects. It ng COA, labis-labis at hindi kinakailangan ng ginawang ito ng CPA dahil lolobo lamang ang halaga ng proyekto at magkakaroon ng oversupply ng mga kagamitan. Sinabihan ng COA ang PPA na ihinto ang pagsasama ng mga nabanggit na mamahaling gadgets sa infra projects at atasa ng mga kontraktor na huwag isamang mga ito sa contract cost ng proyekto. Kaugnay nito, hindi rin pinalampas ng COA ang 166 na sasakyan ng CPA na nagkakahalaga ng 219.8 million pesos. Ito ay dahil hindi rehistradong mga ito, walang plaka at walang official markings ng ahensya. Nagbabala ang COA na ang pagkakaroon ng mga hindi rehistradong sasakyan ay may tuturing na unauthorized use of government vehicles. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. That was 2023 yung balita na yan. Ano nangyari sa balita? Gano'n na lang ba tayo magbabalita? Ito mga mainstream media magbabalita tapos walang action? Kaya sabi ko nga sa inyo, balita, hearing, take, panibago na naman, paulit-ulit na lang yung cycle ng buhay nyo sa Pilipinas. Itong sinasabing laptop na ito, in-expose ko to sa inyo. Bago yung balitang yan. Yung 200 na sasakyan, okay, na hindi rehistrado. Nasaan na yun? Ano na kaya ang nangyari dito? I just don't know, darling. So, sino ang naglagay kay Jay Santiago sa PPA? Si Lisa Tanas. Kaya kung gusto nyong tugisin ang mga kawatan, wag dyan sa bahay ni Diskaya. Okay yan, bawiin lahat yan. Kaya ang tanong, pag binawi ba yung mga high-end cars niya, kayo nyo mapupunta. Dapat yan, sunugin lahat para wala nang makikinabang na korap. Buti sana kung pag ang pinagbentahan yan, mapupunta sa mga kababayan natin, na hirap sa buhay, mapunta sa mga hospitals and everything. Wala, nanakawin yan, babawiin, nanakawin dun sa magnanakaw, nanakawin uli, paulit-ulit na lang. Ito si Jay Santiago, may Porsche, may Benz at kung ano pa, may 15 to 20 high-end cars. PPA pa lang yan. Wala pa yung si Bonoan. Hindi natin alam kung ano rin ang high-end cars ni Bonoan. Ano ang high-end cars na mga contracts. Ang dami nila, kaya kawawa talaga kayo mga kababayan. Okay? Anong sabi dito? Alpha Land log cabin owned by Attorney Santiago. Attorney Cadano and PPA Resort Operator. Nakita niyo to? July 10, 2023. Yes, in-expose ko yan sa inyo. Yung Alpha Land na yan. Yan ang property. Alpha Land cabin owned. Sabi pa nga sa akin, Madam, parang magkakapit-bahay sila nila Michael Mel, Kuting Ahas at Taning, no? Sabi nung nag-comment sa akin. Ay, parang magkakapit-bahay, no? Nilabas ko na to lahat sa inyo. Pati sa Baguio. Imagine nyo kayo. Yung kay Pahati, RA Construction, 2023, I exposed all of them. Not all of them. Most of them. Pahati Construction, kay Robles, kay Zaldico, kay Jay Santiago, yung mga sikat ngayon dyan, mga kawawa talaga kayo. Kawawa yung bayan. I'm always here palangga. Babalikan ko yung mga issue natin. I exposed most of them in 2023. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kapalit ng expose ko ay kaso.